password sa kayo. So, yung PIN code po, nagagamit po yan every time na mag-switch ka sa ibang services, meron ka transaction, di ba? So, doon po magagamit yung PIN code mo. Pero yung password mo for login, every time na login lang po kayo. Tama? So, yan yung mga wag na wag mong makakalimutan. Okay? So, after po yan, syempre kapag nag-login ka, tapos may experience ka ng ganito, ayan. Common errors, no? So, don't panic. Ayan. It's organic. Okay? So, kapag worry, no, baka mo, nagkaroon na yun, ay, ano ba itong system? Para lahat ata yung system natin, nag-ano ka na, no? Nataranta ka na. So, kapag worry, kasi kung bakit nagkaroon ng ganyan, kasi yung system mo, matagal na kahang, hindi mo na log out. Tama? So, gawin mo lang, refresh mo lang, and sign in, ano ka lang ulit, login ka lang ulit, no? So, ano lang yan, for security kasi yan, bakit nagkaroon ng ganyan. Kaya matagal mo na kahang na hindi mo nilog out. Alright? Ayan. So, ito po, personal information. So, pagpasok mo po, required po yan na fill outan yung mga another details nyo po doon. No? So, fill outan nyo po yun, yung address mo, yung sino ba yung beneficiary, and syempre, yan po. Kumbaga, i-verify nyo rin po yung email, no? So, to proceed, fill out the complete personal information. And, ayan, after po yan, ayan, i-verify mo muna yung email mo. Tama po? So, yung email, kung ginamit mo nung una, sinit mo sa sponsor mo, is pang personal email mo. So, kung ngayon, isipan mo na ibang email na gamitin para sa start ng business mo, so ngayon pa lang, bago mo siya verified, di ba, pwede mo siyang palitan doon. Tama? So, palitan mo yung email doon para at least, di ba, pag na-verify na po yan, hindi niya basta-basta napapalitan. Okay, napapalitan siya, okay nga lang, is kailangan pa mag-reach out sa ating customer support. Okay po? So, once na-verify na yan, ayan, hindi siya basta-basta napapalitan. Kaya make sure na yun na talaga yung email na yun, is kabisado mo yung password. Bakit? Mamaya yung cellphone mo, nawala, o di kaya nasira, at least, malagin mo pa yung email mo sa ibang device. Okay? Kasi importante sa negosyo natin is mismong email. Kasi doon po na-notify every time na meron tayong mga concern. Di ba? Okay, napakalaga po ng email sa business po natin. Malinaw? Okay, then, pati yung GCash number niyo rin po, no? So, kailangan niyo po siyang kumbaga ilagay or verify din po. So, wala kang GCash, tulad yung mga nasa ibang bansa natin, kung sino yung mga pwede mong pagkatiwalaan na ano nyo po, or kaanak, or sa family member, yun pwede ilagay dito. Di kaya, kung ano naman, pwede sa sponsor mo, kung sino yung pwede mong pagkatiwalaan. Tama po? Kasi may mga bansa na hindi allow yung GCash eh. Okay? So, kasi required po siya kailangan ilagay yung GCash number. No? Kasi yung mga, pag nagkasya po tayo sa income po natin, doon po yung sinesend. Okay, sa GCash po na binify po natin. Ayan, meron tayong video dito para meron kayong guide, paano mo siya step by step gawin. So, okay lang po ba? Pa-play po ng ating video. Una mong gagawin, punta ka sa kahit anong browser o Google Chrome. Then i-type ang website natin, spartansworldwide.org. Then, input your correct username and password. Make sure na I doubly check bago I click ang sign in. Then, fill up your personal information. Then double check your email bago I verify. Then input your GCash account and GCash number. Then click Save Changes. Para ma-verify ang GCash, punta ka sa Gmail account mo, then hanapin ang no reply na email. If wala sa all mails, check mo ang spam or important. Then copy the security code and click here. Then input the security code and submit. Para ma-verify ang email, click Verify, then go to your Gmail account at hanapin ang no reply. Again, if wala sa all mails, check mo ang spam or sa important. Then click Verify Email. Alright, ayan. So, kung wala, ayun lang po pag nag-verify ng email, di ba? Minsan daily siya pagdating kasi depende sa internet po yan natin. Tama. So, yun na lang po, refresh nyo lang po. And double check yung email mo. Baka may refresh lang ng refresh doon. Hindi pala yung email na niregister mo. Doon, iba pala nakalagin, di ba? So, kasi minsan tayo po, ang dami nating email na ginawa. Tama? So, double check nyo rin po. Okay? Huwag agad pangunahan na init ng ulo. No? Kasi minsan, di ba? Pinapungahan agad natin. Kaya, yan, double check po natin. No? Alright, ayan. So, syempre, next naman natin dyan. Okay, so paano naman magpalit ng password at saka PIN code? So ngayon, sabi ko nga,
yung password na binigay sa iyo ng sponsor mo ay temporary lang po yun. So, pag pinalitan niyo na po yan, make sure na huwag mong kalimutan. Diba? Huwag mong kalimutan, mas maganda na bumili ka na ng notebook mo para at least, diba, doon may sulat ng mga napakalagang information, no? So, madali lang po makulit ang password. Hanapin mo lang yung Nino icon. And hanapin mo lang po doon yung, ayan, change password. Okay? Alright. So, ito ba mga ka-pincer, no? Kapag kayo naman po sa login is, kalimutan nyo yung password nyo. Alright. Pwede nyo po i-forgot password. Okay? Pagpasok nyo pala pag-login. Okay? So, pwede naman po yun. Ang kailangan lang po mag-notify po yun sa email mo para i-input yung security code po doon para mapalit ka ng bagong password mo. Okay? So, ito naman, kapag nagpalit ka, kapag nasa load ng system. Tama? Basta hanapin mo lang yung menu doon. And after pag-click mo po yan ng change password, ayan, mag-send po yan, mag-notify po yan sa mismo email na kung saan kung yung na-verify nyo po. Alright? So, after po yan, after mo makapunta na sa email, so, check mo lang ulit yung spam or yung sa important, kung wala dun sa all mails, no? And, okay, hanapin mo po doon, meron po, basahin niyo po yung instruction po doon. Alright? So, number 1 doon is i-copy mo yung security code. Security code, di ba? So, pangalawa is i-click mo yung word na here, di ba? So, hindi mo siya mag-click, meron po yung link sa baba. Okay, meron pang URL sa baba, no? So, yun po yung alternative, di ba? Kapag hindi mo mag-click yung blue na here, di ba? So, same ano lang po yung para dadaling ka sa another tab. Tama, once na na-click mo na yan, dadaling ka sa another tab. And after po yan, alright, input mo yung security code. Ayan, palitan mo na yung password mo. So, sa password na yon, okay, tandaan mo lagi, pag gumawa ng password is alphanumeric. Ibig sabihin, mayroong capital letter, small letter, and number, tsaka special character. Ano yung special character? Hindi yung character ng hindi character ng mga cartoons, baka yung password mo is Spanish Bab, di ba? Hindi po yun. So, special character po, ibig sabihin yun, question mark, ayan, ayan, mga ganon, dash, mga ganyan. So, yun po yung tinatawag na special character natin. Now, so, after po yan, pag mo submit, yun na po yung password mo. Okay? Na everything ka man nalagyan, yun na po yung gagamitin mo. Kamamaya, nagpalit ka ng password, tapos nakalimutan mo, sinabi mo yung sponsor mo, paano yung password ka? Sabi na, wala na kinalaman yung sponsor mo, kasi nga, ikaw na po nagpalit po doon. Okay? So, dapat, ikaw lang nagkakaroon ng password mo. Kung meron kang iba pinapagamit na account, anak mo man yan, nanay asawa mo yan, di ba? So, kung sila rin nakakala po doon. Tama po? So, pwede ka mapalit ng password, pwede ka araw-araw mapalit ng password, depende sa'yo. No? Kasi wala naman po yan, wala naman po yung limit papalit ng password. Tama po? So, dapat, ayan, after po niyan, syempre, pwede mo rin palitan ang PIN code mo. Pero sa umpisa pa lang, ikaw naman mag-set ang PIN code mo niyan eh. So, kahit di mo na palitan kasi ikaw naman nakakalaman ng PIN code mo. No? Pero kung gusto mo palitan pa rin, pwede ka mapalit every month, di ba? Walang problema din po yun, no? Kasi, again, okay, ikaw bahala po nung gusto mong palit-palit ng password sa PIN code. Kasi wala naman pong limit po yan, no? So, ayan. Then, syempre, ito po yung guide para sa idea kayo kung paano. Halos same lang po yung process pag nagpalit po tayo ng PIN code sa system natin. No? Nasa menu din po siya. Okay? Di ba natin yung video para meron kayong guide kung paano gawin sa system. How to change your log in password and PIN code. First, click mo ang menu. Then click mo ang Change Password. To facilitate the process of updating your password, click OK. Then, punta ka sa email address mo na verified sa account mo. Then click No. Reply for password change, then copy the security code and click here na word. After that, scroll down then, input security code and create new password, input confirm password, then click submit. Note: use alphanumeric password it should contain, capital letter, small letter, number, and special character. That's it. Your password has been successfully updated. Click OK. Then, how to change PIN code. Click Menu and tap Change PIN. An email notification has been sent to facilitate the process of updating your PIN code. Click OK. Then, punta ka sa Gmail mo, then tap No Reply Email and copy the security code. Then click Here Word. Then scroll down and input the security code. Then, create your new PIN. Reminder, do not use 1, 2, 3, 4 or 4, 3, 2, 1 na PIN.
Every time na may transaction ka at lilipat sa ibang services, iisa lang ang PIN ang gamit. Okay, so yung mga tanda natin mga ka-Mentor na huwag natin gamitin yung 1, 2, 3, 4, or 4, 3, 2, 1, diba? So, kasi nga, kahit gamitin niyo po yun, ngayon po is dinisallowed po yun. Tama? So, parang hindi na magamit, no? Okay, so next naman natin, natututo po ba yung mga sa online po natin? Are you learning? Okay, nasusundan po ba? Nasusundan pa? Okay, type nga po yes kung ikaw po ay natuto at saka nasusundan. Okay, kasi proceed na tayo sa troubleshoot naman. Paano mag-troubleshoot? Tama? So, although yung system natin wala naman masyadong naging concern, pero may mga bagay, di ba, na hindi natin na kontrolado. Tama? Mga partners natin. Tama po ba? So, dapat tayo mismo is marunong mag-troubleshoot. Ano ba yung troubleshoot na yan? Ano ba mag-raise ng concern? Okay? Kasi nga, yung system natin, di ba, system gamit po natin, di ba? So may mga partners tayo. So syempre may mga partners din na down yung system nila, nag-upgrade din sila. So pag nagkaroon ng concern, na-encounter ka na error sa transaction mo, so dapat marunong ka mag-raise sa CSR para ma-check nila. Okay? Para ma-resolve po. Lahat na naging concern sa system po, na-resolve po yan. Okay? So on every problem, there's a solution. Wow, English ka. Okay? So, kaya kung ikaw, kung meron ka na encounter ganun, huwag mo yung ulo, huwag mong pagalitan yung sponsor mo. Huwag kang magalit sa kumpanya, kasi minsan ganun eh. Lalo na yung mga hindi natin ng training, no? Yung once in a blue moon lang na mag-transact, tapos nagkaroon pa ng encounter. Kasi minsan challenge ka eh. Parang sumating ka ng training, di ba? So, ito po, matutunan mo. Kami po mga speaker ng technical, hindi po kami CSR, no? Alright, yung apply mo, hindi po yan CSR. Pero, pwede kang magtanong sa kanila. Tama? Pwede kang magtanong sa sponsor mo, sa grupo nyo, sa GC na mga apply, mami sir, meron pa kayong encounter na ganito. Kasi baka mamaya, yung ma-encounter mo lang is, alam mo yun, baka may na dagdag ka lang, o may napindot ka lang sa system mo. Tama? So, pwede mo muna itanong muna. Kung hindi, okay, i-raise mo na sa customer support. Okay? Kasi minsan, ayan, dati po, sinabi sa amin ng CSR na hindi nyo ba tinuro yung ganito? Okay, so actually, dinadaanan namin sa training yan. Kasi minsan po yung mga iba nag-training, di ba? Sa dulo lang pumapasok, kaya yun. Okay, so again, nasa atin po yan, na negosyo natin to. Kung meron tayong responsibilidad din na talaga na alamin mo yung business, no? So ngayon, paano mag-troubleshoot? Okay? So, madali lang naman po ito. So, nasaan na lang po yan? Doon sa dashboard mo. Hanapin mo lang po yung MLM dashboard. Automatic yan sa gilid po nun. Yung kulay red na yan, yung kulay na blue. So, yan po yung support, no? So, click mo yung support, isa-isa natin dito sa amin na bar. Alright? Then, click create ticket. So, hindi yan ticket ng aeroplano mga maminser. Ticket po yan para sa may reference, mababalikan kung ano yung concern mo. And ito sa yung guide, ano yung gagawin mo doon? Tama? So, doon po yan sa mismong ticket na create mo para doon ka mismo mag-response. Okay? So, dapat kapag nag-create ka ng ticket, specific lahat. Tama po ba? Kung ano yung concern mo, kung saan part, diba? So, anong subject niyan, anong topic niyan, anong kategory niyan, di ba? So, dapat specific lahat. Sa fund man yan, okay, sa services man yan, so dapat i-input mo yung category po doon. Tama po ba? So, and description. So, napakalang ng description. So, sa description, huwag naman na, hi CSR, good morning, tapos send, di ba? Huwag na dapat ilagay mo na lahat. Ginawa mo ng chatmate yung CSR. Yung CSR po na yung tao po yun, no? Hindi po yung sila robot. Kaya, ayan. So, dapat specific yung ano mo dyan, specific yung description mo, kung na-encounter mo, and huwag kang matakot, pwedeng Tagalog dyan. Di ba? So, pwedeng Tagalog kung saan ka mas komportable, di ba? Huwag mong pilitin yung English, di ba? Mas madaling intindihin kapag Tagalog. Naintindihan po yan, di ba? So, kung Bisaya ka, di ba? So, complete mo na yung sentence mo, tapos i-translate mo kay ChatGPT ng Tagalog. So, pwede yan. No? So, pwede Tagalog po, dapat malinaw lang. And i-upload mo yung image po doon para at least makikita kung saan part na nagkaroon ng error. Okay? Then after po niyan, ayan. Pag-submit mo, monitor mo yung ticket. So, kasi karamihan na nangyayari, after magsabi ng ticket, hinahayaan na lang. Di ba? Hindi binabalikan. Nag-reply na pala yung CSR doon.
Okay, sinabi si sir, itong gawin mo, itong gawin mo, hindi na nabalikan. Nabalikan na after 3 days. After 3 days po, kapag hindi ka nag-reply, automatic i-close ng CSR po yun. At syempre, ang ano po nun, ang thinking ng CSR, okay na, kasi hindi ka na nag-reply. No? Tapos tayo naman, ano ba yan, pag wala pang reply yung CSR, isang linggo na, na-close na pala yung ticket mo, no? So, monitor po natin, within 24 hours naman po, pero hindi naman 24 hours mag-respond. Depende sa concern natin. Lalo na kung pagdating sa airline ticketing yan, di ba? So meron tayong page regarding sa customer support natin. Pwede tayo doon magbibigay natin yung ating CSR or yung ticket number natin para mabilis makita. Okay po? So, yan, hihingin nyo na lang po sa sponsor yung page name na yun. Okay? Alright, then after po yan, huwag po tayo mag-reply doon sa mismong email kasi pag mag-notify sa email yan, maliban na lang pag sinabi na sa isa na mag-reply ka doon sa email. Okay? Para meron ka additional na info na idagdag sa concern mo, punta mo lang ulit yung gray ticket, hanapin mo yung ticket, may nakalagay po doon na i-open mo yung ticket mo, tapos mag-reply ka doon sa ticket mo. Pag may dagdag information ka. So doon lang din po yan. Huwag kang gumawa ng another ticket. Kasi pag gumawa ka, mas matatagal. Kasi ang titignan nun yung huli mong ginawa. Okay? So dapat, for example, yung concern mo lang is about the funding. Diba? Tapos nag-follow up ka, funding ulit yung ginawa, same lang naman. So mas lang tatagal. So kung meron kang follow up ka, doon ka lang mag-follow up sa mismong ticket na nagawa mo. No? Mag-reflect ka lang ulit doon. Okay? Alright. So panoorin natin kung paano siya gawin sa ating system. How to create or contact customer support. Go to MLM Dashboard, then click Support. Then scroll down and click Create Ticket. Then input your subject. Be specific to your subject or topic. Input category: Request, Incidents, Informational, System Events, Project and Enhancements, Problem, Recurring, Others, MLM and Services, and S-Wallet. Then input your concern in description. Be clear. You can use Tagalog or English, be polite and respectful, upload image of your error or anything you encounter. Then, click Create Ticket. Monitor your ticket, response within 24 hours. To view your created ticket, go to Ticket Dashboard, then scroll down. Then, to response your ticket, click View Ticket. Note: the CSR will update you through your email address. Don't reply directly to the email. Respond through the ticket you created. Alright, ayan. Nasusundan ba? Nasusundan? Okay, so kano na po mga ma'am sir, no, na mag-raise ng concern sa ating customer support. Alright po? Ayan, natututo po ba? Ayan. So next natin, syempre, dumako na tayo sa ating S-Wallet. Ayan, ano ba yung S-Wallet na yan? So yung S-Wallet po natin, kung saan, dyan ka maglalagay ng fund mo. No? So yung system natin, meron tayo pinaka-main na S-Wallet na kung saan kapag nag-fund ka po online, doon po yun maglalagay. Tama? So, sa bawat services natin, may kanya-kanya S-Wallet din po yan, pero hindi naman kailangan na doon ka, kumbaga di lahat magpa-process ka ng S-Wallet, no? Yung isang S-Wallet na po yan, exchange mo na lang siya. So, kagaya ng system natin mga manager, no? Kasi for example, nag-upgrade yung sa service natin. So, meron pang ibang service na maggamit. Kasi meron silang kanya-kanyang S-Wallet. Okay po? Alright. So, sa S-Wallet po natin, nandun po makikita kung paano mag-fund. So, sa funding po natin, no, pwedeng bank transfer, online. Check. Ayan. So, pwede na mag-funds sa bank transfer sa online, no? And doon din natin makikita kung paano. Yan, i-change naman po. So, i-change naman, kumbaga, kung for example, nag-5 ka na 10,000, tapos yung 5,000 ilagay mo sa bills payment. So, i-exchange mo siya, papunta doon sa bills payment. No, magkasama po yan, bills payment, yung load, at saka yung banks. Tama? Yung ticketing, ayan, hiwala yung wallet yan, pati yung hotel booking, yung Peracle Express, yung insurance. So, magkahiwalay po yung nila, yung wallet po nila. Tama po? So, make sure lang, di ba? Bago mo siya exchange po doon, saka nga maglagay pag may transaction ka. Kasi hindi siya pwedeng ibalik sa wallet. Okay po? Kasi baka umaya, yung mga malakas na transaction mo sa bills payment, tapos nilagay mo lang sa ticketing. Di ba? So, hindi mo na siya pwedeng ibalik sa mismong main wallet mo. So, dapat,
Tama, dapat po, ayan, i-double check mo rin bago mo exchange. Although wala naman siyang charge, tama, pero hindi siya mabalik sa mismong mensual. Pwede mo siyang ilabas ulit. Okay, ilabas mo na lang, saka mo siya ipapan ulit. So medyo ano na po yun. Papaprance mo ulit na pag online natin. No? Okay? Then doon po yung mga service natin. So kaya naman paano mag-pondo? So dito po, so dalawang option ng fund natin, over the counter sa office. I think yung ano na to, yung over the counter pwede sa office, pwedeng sa satellite natin. Tama po? So over the counter din po yun. So pag sinabing sa satellite, over the counter din po yun, real time din po yun, no? So sa mga satellite owner natin dyan, ayan, so dapat pinopromote nyo rin po yung ano nyo, yung branch nyo po, no? Na meron kayong page, meron kayong posting na para sa lang din ng mga members na, syempre, di ba, kung saan yung may satellite. Kasi malaking tulong din po yan. Di ba, na pwede nyo mapag doon. So inform nyo lang po sila kung sino meron silang available na extra fund para mga pansa nyo, lalo na pag kunwari holiday. Tama? Tapos pag holiday, di yan papasok yung online transfer natin. Kasi Monday pa yan. Working ano pa yan? Working days na po yung funding natin sa online. No? Pag sa office naman hanggang Saturday, ayan, hanggang 2 p.m. Siyempre, 1 p.m. hanggang 8 p.m. ang funding sa office. Alright? Ayan. So ngayon sa mga malalayo naman, di ba? Sa malayo naman, nagpan ko sa online, ang gawin mo lang po, ito mga maminsan, no? I-double check po natin bago tayo mag-transfer. Kasi yung dalawang bangko natin, yung for pay-in and then for funding. Kasi baka mamaya, pag nagkamali ka ng send, instead na pang for funding, na-send mo sa for pay-in na bank, okay, magcha-charge ka ng 300. Di ba? Sayang din yun. Tama? So, double check nyo po yan. Hingin nyo lang. Ito, screenshot nyo po ito. Kasi ito po yung funding, no? So, i-check nyo po muna yung account number. Okay po? So, dito po, pag nag-fund ka sa online, pwede sa, for example, ikaw meron ka online banking, gaya ng ako ng bangko, BDO, BPI man yan, Union Bank man yan, or ano yung mga online wallet, gaya ng GCash, Maya, no? Kasi may mga bank transfer yan sila. Alright po? So, isa lang po yung bangko natin for fund request, no? Yan po yung bank. Kasi may mga bangko naman which is pwede tayo mag-send po doon. Tama ba? So, kumari, GCash to Union Bank. Ayan. So, pwede rin na Security Bank to Union Bank. Nabaga, bank to bank po siya. So, sa mga online transfer po. Okay, nagigets po ba? No? So, after yan, hanapin nyo lang po yung Union Bank sa mismo ano nyo, sa online transfer nyo. And, i-input nyo po yung account name at saka account number po doon. Ilagay mo amount, kung ilang amount na gusto mo pang fund. Okay, wala pong charge kapag online. Kapag sa office naman po, 25 pesos per transaction. No? Hanggang ano po yan, 50. 40 to 50 na ano po na transaction. Okay po? Ayan. Then, after po niyan, once na na-send mo na, hindi pa yung papasok agad. Kasi, may pa-process mo pa yan sa mismong system mo. Tama? So, pag pinasok mo yan sa mismong wallet mo, okay, make sure lang ang i-input mo doon, tama, kumbaga accurate, o baga match sila sa resibo na in-upload nyo po. So, kung kunin nyo pong resibo is nasa email. Kasi minsan, may mga bank transfer na hindi kompleto. Okay po, meron ang mas accurate po kasi is nasa Gmail na resibo po. For example, GCash, minsan hindi tama yung oras sa mismo nila, system nila. Pinakatama po na sa email. Alright, naligit po ba? So, ayan, funding is something else. So, kung ikaw naman, alam mo sarili mo, malakas yung transaction mo, diba, huwag kang magpa-fund, naras yung transaction mo. Kasi, doon ka nagkakaroon ng, doon ka nagagalit. Doon ka nagagalit eh. Diba? Pag alam mo yun na, wala pa yung fund ko. Pag nag-fund ka ng morning, papasok yun ng mga 1 or 2. Okay, pag sa hapon, mabilis naman yung funding natin, no? Hanggang alas 8 ng gabi. Okay po? Alright. So, pag wala yung transaction mo, sabihin natin, malakas ka sa bills payment o sa mga Gcash kanyan, paubos na, Friday na. Diba? Yung online transfer ka pa, di papasok na, Monday na, ng alas 2. So, dapat, yun mo rin, check mo rin. So, kung ano naman, rush talaga, so, kontakin nyo lang po, ayan, yung ano natin, yung satellite natin, sila online LED. Yung nasa Mandaluyong, na madaling lapitan po yan pag may extra fund, no? So, mga na-i-friend nyo rin po sila, di ba? Kung basta yung usapan nyo lang, mga transaction lang sa funding, no? So, pwede kayo mag-fund po doon. So, meron ng mga convenient fee din po sila. Okay, may satellite sa Talavera, sa Bohol. I-promote nyo rin po yung satellite ng team nyo po. Tama po ba? Kasi malaking tulong din po yan para sa kanila kapag nag-fund din po tayo sa kanila. No? Kasi over the counter din po yan. Lalo pag-brush yung transaction po natin. Alright?
So, paano yung process niya once na-send mo na siya? So, ganitong process sa wallet natin, no? Alright, hanapin mo lang po yung wallet password mo and lahat ng mga details na kailangan po doon, dapat match sa resibo niyo po. Malinaw? So, kung magkano yung amount na nilagay po doon sa pag-send, yun po yung ilalagay mo. Huwag mo isama yung charge. Kasi minsan, di ba, si Gcash, ang charge ni Gcash, 15 pesos per transaction. Huwag mo isama yung 15, di ba? Charge si Gcash yung transaction. For example, 5,000, 5,015 kinarge sa'yo, 5,000 nilagay mo dito sa system. Hindi yung kasama yung 15. Okay, minsan naman, sa 7-Eleven, meron silang convenient fee, tama ba? So, for example, nag-send ka ng 1,000, nagpapan ka ng 1,000, meron lang 20 na sinacharge doon. So, ang ilalagay mo sa system is 980. So, ganun siya. And, ngayon, kapag meron kayo na-encounter na hindi pumasok yung fund mo, kaya meron nakalagay, may nakalagay sa mismong system, no? Nakalagay yan doon. Okay, kung ano naging concern, for example, malabo yung resibo. Re-upload mo lang. Okay, reprocess mo lang ulit. So, pag nag-re-upload mo siya, ang lalagay po yan is duplicate. Tama? Okay, pag in-upload mo lang ulit. So, gagawin mo lang sa reference number is i-type mo yung word na reprocess. Tapos, saka mo idugtong mo yung reference number. Okay, nagigits ba? Okay? So, ganun siya, no? Kasi, syempre, kaya pag inulit mo lang siya, mag-duplicate. Tama? So, dapat ilagay mo yung word na reprocess sa kami dugtong yung reference number sa resibo. Okay po? So, paano siya gawin? So, panoorin po natin yung videos. How to fund using online transfer/deposit. Step 1. Log in your online bank or GCash account. Then click Transfer. At hanapin ang Union Bank, then tap. Then input amount maximum up to 40,000. Then input Spartans Worldwide Enterprises Corporation in account name. Then input correct account number. And don't forget to input your correct email address. Then click Send Money. After that, save the screenshot of your bank transfer receipt or deposit slip. Important information. Bank reference number. Time and date of deposit, transfer. Amount of deposit/transfer. Step 2. Do the fund request in your system. Log in your system. Tap Services, then tap Swallet. Input your PIN code, then tap Deposit. Put all the details needed. Deposit via bank. Purpose. Any services for reference only. Upload deposit slip or bank transfer receipt. Make sure clear and readable reference number and time and date. Type reference number, match in your deposit, slip, transfer. Type amount. Note: do not include service charge from bank or any online transfer. Then click Submit. Alright, so hindi po yan real time mga apply, no? So again, pag morning ka ng kapan, papasok yan ng afternoon, no? So pag after ka ng kapan, mabilis na po yung pasok niya once na na-verify na agad yung pinondo nyo po. Okay? So, next naman natin, paano mag-exchange. So, ito na siya, no? So, kapag meron ako sa wallet mo, ayan, dyan na yung pa, pwede mo na ilagay sa ibang mga services. Okay? So, nasa wallet lang po na, i-click mo yung exchange, minimum 100 po yung pag-exchange sa ibang services. So mabilis na, real time yan. Tama po? So, walang problema yan. Alright? Then, ayan, click mo lang yung submit, no? So, sa exchange naman, syempre, again, hindi siya pwedeng ibalik sa main wallet. Nagigis po ba? So, dapat talagang i-double check mo muna bago mo exchange. Kasi meron sa amin dito nangyari, imbes na yung mga transaction, bills payment, mga banks ganyan, ang nilagay niya na fund, election niya, napunta sa ticketing. So, nilabas niya lang ulit. Hindi siya pwedeng ibalik. Alright, ayan. So, dito na tayo, syempre, dahil may pondo ka na. Ayan. So, dapat gamitin natin yung transaction na bills payment. So, baka mamaya, meron ka ng Spartans business, pero sa iba ka pa pumipila. Diba? Sa Gcash ka pa nagbabayad. Okay po? So, bills payment po, ang dami nang kumita dito. Press mo nga po dyan sa lahat ng mga nakapag-transact na ng bills payment natin. Sige nga po, para kasi makita ng mga first timer na talagang maraming gumagamit ng mga service natin sa bills payment, no? So, click mo lang yung application natin or yung tab na bills payment. Alright po, yung icon. So, again, input mo yung PIN ko doon kapag lilipat sa mga services.
And kapag nag-buy din ng bills, nakakategorize na po yan doon, hanapin mo na lang, electricity ba yan, water man yan, government man yan, di ba? So, check mo na lang po doon, no? And next mo na lang siya. Kaya pwede mo i-search. Ayan, i-search po yun doon. Alright po? Ayan. Then, para mag-transact, doon sa mismong billers, so i-click mo yung tatlong dots sa gilid. Okay, makita mo yung transact na word doon. Okay? So, pinito mo yung transact, lalabas lahat niyang information na i-input niyo po. Tama po? So, syempre, sa mga billers, iba't iba po yung mga billers na mga account number. Merong 8, merong 10, merong 12. So, depende sa mga billers partners natin yan. Tama po? And sa baba po yan, meron yung note. No? So, may nakalagay doon kasi sa bawat partners natin sa mga ibang services, meron nakalagay doon na real-time posted, 8 hours posted, 1 day posted, 12 hours posted. May nakalagay na note po doon. Kaya hindi kayo malilito sa mga client niyo po. Kung tumatanggap pa ba ng past due, o tumatanggap pa ng due date, no? Ayan. May nakalagay na note sa mga partners po natin yan. Tama, i-double check nyo lang po kasi hindi po pare-pares yung mga partners po natin. Kasi terms nila yun. Okay po? So ngayon mga mamin sir, nag-transact na kayo sa bills payment, tapos meron ka na encounter. Ayan. Pag meron ka na encounter na okay naman, hindi pa past due. Okay? Hindi pa, tawag ito, hindi na-proceed. In short, hindi na-proceed. No? So, may mga times, actually, ang pinaka-concern talaga dyan, okay, minsan, i-double check mo lang, baka mamaya meron ka nilagay na special character. Kasi hindi pwede maglagay ng special character po doon. Okay po, ang tinatanggap lang is yung mismong dot. Okay, pero yung mga comma, ayan, another na special character siya tinatanggap po doon, no? Ayan, double check mo rin yung account number, account name. Okay, kung hindi pa rin talaga, alright? So, usually po yan, naging concern po yan sa partner po natin. Tama po? So, minsan, again, nag-upgrade yung partner. Tama, meron naging inayos sa system nila, hindi po sa atin. Paano masabing mo hindi sa atin yung paano malaman na hindi sa atin yung may concern? Once na nag-transact ka, is wallet o is wallet. Okay, kapag nag-real time yung send, walang concern sa atin yan. Wala sa atin yan. Okay? Kapag hindi nag-real time, kumbaga processing or what, nag-proceed, sa atin may concern system na. Pero normally po, nagkakaroon ng concern is mismong partner. And palapakan natin kasi grabe, yung mga artists natin, no? Pag mayroon na concern, minsan, di ba, pinapagalitan na lang yung mga partners din, kasi ang bagal ng nila. Kaya alam mo, kami nakalam po doon, di ba? So, pag may encounter ka ng gano'n, huwag kayong mag-panic kaya. So again, erase nyo po ng ticket para ma-double check po ng ating mga customers o mga IDs po natin, no? So, yan, doon sa website po natin. And huwag kayong mag-worry kasi hindi po yan mawawala yung pera yun sa system natin. Ganon siya ka-secure po. Ni piso po, hindi po yan mawawala. Tama po, kasi lahat ng mga transaction natin naka-record po. No? Kaya yun, pag may encounter kayo gano'n, o di kaya tama naman lahat, wala lang problema, pero alam mo yung iba, gumagana ng transaction, sa'yo lang hindi, di ba? Ang tawag po dyan, isolated case, di ba? Out of 10 na mga members, ikaw lang isa na merong nagkaroon ng concern na gano'n, na hindi na po-proceed yung transaction. So, isolated case po tawag doon. So, dinodouble check po yan. Okay? So, huwag kayong mag-worry, kasi lahat po yan, okay, na-resolve naman po, no? So, panoorin natin kung paano mag-transact sa bills payment. Ayan, so panoorin natin yung video. How to transact bills payment. Click or log in bills payment. Input PIN code. Then click arrow button to view home. If you are using mobile view, then click bills payment, tapos piliin mo ang bills na gusto mong i-transact. Click 3 dot at the left side sa billers na itatransact mo. Input all details needed, reference number or account number. Then input account name or payor name. Then enter amount. Note, do not use special character like comma. Then click submit. Well done. Click OK. To view your receipt, click 3 dot left side. You can view your transaction, print transaction, or download transaction. That's it. Alright, that's it, no? So, dapat kami sa mobile pay. Check. So, balistahin po natin mga friends, no? So, yung 21 charge doon, alright po? Yung 10 pesos income mo na yun.
Okay? Pero automatic total, additional 21 pa rin yung ibabawas. Pero yung 10 pesos, ika-cashback po yun sa inyo. Alright, so ganun siya. So for example, 1,000 yung bill, 1,021 yung ibabawas din. Pero kina-cashback yung 10 pesos. Kasi yun po yung income mo po. Okay, nag-gets ba? So actually, pwede ka pa mag-add dyan. Depende yan sa konsensya mo, no? Kasi for example, gabi na, may differential ka. Di ba? Pwede mong gawin yun. Depende na lang sa inyo po yan. Kasi may mga area talagang nalalayo ng mga billers. Tama? So, ayan, depende sa atin. Kung gusto pa natin mag-add po dyan. Kung hindi na, okay na yun sa kumpil sa'yo, di okay na naman na yun. Alright? So, then, proceed naman tayo sa bank or remittance. Okay po? Dito naman po mga mamin sir, no, sa bank or remittance natin, okay? So, lalo na sa GCash, ayan, actually, napakaganda ng GCash natin kasi nga, ano po tayo, kumbaga wala tayong limit na transaction. Alright, pero, ayan, pero pala, no? So, pero dapat ito yung maunawaan nyo, maintindihan nyo, no? Na kung saan si GCash po, meron po yung limit yung account po natin na 8,000 lang per month yung kayang receive. Okay po? So, pag GCash to GCash, alright, so kahit ilang ano pa yan, ilang amount pa yan, walang 2% na charge sa GCash. Pero pag other over the counter, gaya ng, for example, gaya na sa atin, gaya na sa mga sa 7-Eleven, or galing sa ibang third party na mga partner sa transaction. Okay po, ang tawag po doon is mere over the counter. Alright, so may limits lang sila na 8,000. Okay, so for example, nag-send ka ngayon ng 10,000 sa GCash mo. Maggulat ka na, ba't may bawas? Okay, kasi nga hanggang 8,000 lang po yung tinatanggap ng personal account natin. Okay po, ng personal account natin sa GCash. Okay, pag GCash to GCash, yan yung walang limit. Tama. So for example, GCash ko, personal account ko, tapos GCash mo rin, nag-send tayo ng 10,000, 10,000, wala po yung 2%. Pero pag galing sa ibang over the counter, so let's say from Spartan system to GCash account number mo, okay, pag lumagpas na po na limit na po ng 8,000 sa'yo sa loob ng isang buwan na yun, magcha-charge na po si GCash na. Si GCash po yung magcha-charge sa'yo, hindi po Spartans. Okay, sa atin po, naka-fix yung 10 pesos, no? Per transaction po yan hanggang 40,000. So, ganun siya. So, ngayon po mga applies, dapat maintindihan din natin yun, no? Na kung saan, di ba? Ang Gcash po natin, sobrang ganda kasi real time din po tayo. And dito po, kahit magkamali yung account name mo dyan, or kahit nickname mo dyan, or pangalan ng, kung pangayong mo dyan, basta yung number po ay tama. Tama? Ayan. Kasi dito po, nagkaroon ng problem ng gano'n. Tawag dito, nagkamali. Okay? Nagkamali siya ng number. Okay? Tapos yung nasintan niya, di ba? Okay? Alam mo yun, nakipagdigma ka pa bago, nagmakaawa ka pa para ibalik sa'yo. Kasi di ba, sa real time sa atin, hindi na pwedeng ibalik, hindi na pwedeng cancel, no? So, real time, kaya double check mo talaga yung GCash number. Okay po? Di ba, na yung mali yung pangalan. So, sa pangalan naman, pag nag-input po kayo, hindi nyo kailangan kompleto. So, kahit name lang. For example, pangalan ko, Hansa. So, Hansa na lagay nyo doon. Joke na. Okay? So, alam mo yung wag mo kailangan hindi kailangan kompleto, no? Kasi pag sobrang haba, hindi na siya mag-proceed. Okay? Ang mahalaga doon, ang account number or yung GCash number. Okay? Then yung amount, alright? And after po niyan, ayan, umubo ka lang saglit, papasok na agad sa ganun karilta na pinapalak pa kayong GCash natin na yan, no? Pagkanan siya. Then ngayon naman, sa Pimaya din natin, nasa Pimaya po, sa Pimaya medyo, kailangan dyan sa Pimaya kasi is, meron sa mismong system na kukunin mo yung code. Tama? So doon magkakasya, pipindutin mo lang kasi sa Pimaya, alright? Tapos, magbibigay ng code, saka i-input sa mismong system natin. So ganun siya, no? Kung ano nakalagay code doon, kung yung magkano yung amount. Alright? So, 10 pesos lang din yung charge. Sa 10 pesos mga mamin sir, hindi mo income yan. Kay Gcash na charge po yan. Okay? So, mag-a-add ka na lang dyan via 10 pesos. No? So, lalo kung malaki ang transaction. So, para ma-maximize mo yung yung fund mo, di ba? So, mo, yung kung bulto-bultuhan yung mga transaction. For example, yung nakumpisa ka na 5,000 yung fund mo. Tapos, may naganawa siya, napakasin siya 5,000. Diba? Hindi wala ka agad po.
So, i-maximize mo yung fund mo. So, depende yan. Depende yan sa ano niyo po. Lagyan mo na ng sistema, no? Kung marami ka naman na fund, talagang malaki yung transaction mo, so, nasa atin naman po yan, no? So, again, depende yan kung paano, para ma-maximize natin yung fund po natin. Kasi, marami ng funds dito, talagang 14,000 lang eh. Okay, talagang dugo-dugo muna bago nagawa na parang 14,000. Diba? Tapos walang pang-umpisa. So, i-maximize natin yung loading, yung Gcash. Okay? So, kahit yan muna kayo mag-start. Tama ba? Kasi madaling transaction lang po yan. Okay? So, sino nito naka-experience na mag-transact sa Gcash? Ayan. Sige nga po, type 9. Kung kayo po ay naka-experience na mag-transact sa Gcash gamit yung system po natin. Okay? Alright. So, then, proceed tayo. Siyempre, panoorin natin yung video kung paano siya gawin sa system. How to transact remittance and bank. Click Services, then tap Bank. Input your correct PIN code. Then, click arrow sign upper left to view Home. Then, click Bank. Scroll down, then click 3-dot left side sa remittance na gusto mong transaction. Click Transaction. Input necessary details. Input correct 11-digit mobile number. Then, customer name. Then, input your charge. Then, amount. Minimum 100 pesos. Double check. Then, click Proceed. Well done, click OK. Click View Transaction to copy or download receipt. That's it. Alright, that's it, no? So, okay, yung resibo po natin, naka-PDF file po yan. So, pwede yung print, pwede yung screenshot, send mo na lang sa client mo, kung gusto nila merong, kailangan nila yung reference number, no? So, alright, so, next natin, syempre, airline ticketing, grabe, no? So, syempre, airline ticketing natin sa ngayon po, ongoing po yung upgrading niya. Tama? And bakit? Ang maganda sa negosyo natin, nag-innovate po siya kasi merong bagong papasok, merong hinahanda para sa lahat ng mga dealers, mas mapapadali yung pagka-transact natin. Di ba? Ma-excite ka po doon kasi nga, pag may nagkaroon ng maintenance, ma-excite ka kasi ibig sabihin po nun, nag-upgrade, nag-innovate yung system po natin. Pero ang maganda dito, kahit nag-upgrade yung ticketing natin, pwede pa rin tayo makapag-book o magpa-book sa ating airline, no? Through customer support, no? So, sila mag-book po nun. Okay, pwede na mag-search ng flight sa mismong ticketing natin. Okay, and ipinin na natin sa CSR. Alright po, so pwede ka mag-add ng markup doon kung magkano yung markup mo. And sila na po mag-book po nun, no? Bibigyan mo na sa nila yung details. At ibabawas po doon sa mismong wallet mo na. Hindi mo na kailangan i-transfer sa mismong ticketing wallet mo. Okay, pero syempre, discuss ko rin ito dahil lang lang din sa system natin. So sa ating mga ticketing, make sure bago ka mag-search ng flight or mag-book ng ticket, is nakapag-set ka na ng markup mo. So, kasi po, yung markup, yun po yung income mo. Kasi pag hindi ka nag-add ng markup, wala kang income, no? So, depende sa iyo kung magkano gusto mong markup. Pwede mong gawin nga sa 500 sa local, 1,000 naman sa international. So, depende, pwede mong i-adjust. Gawin mong 250 sa local, gawin mong 700 sa international. So, depende sa inyo po yun, no? Pwede naman po yan. Kahit masit mo na isang beses, pwede mo ulit i-edit po yun. Alright? Ayan. Then dito po, sa system natin, may maliit na word na home doon. So, i-click niyo po lang para makapalit ko doon sa word, no? And kapag tumapat yung puti, di ba? Yun po yung, doon po yung, for example, one way, round trip. Pag tumapat yung puti sa one way po yung search mo, no? Pag doon mo ipindutin yung, round trip, doon tatapat yung puti. Yung puti talaga. Okay? So, dito po, sa ticketing po natin, okay, wala po na discount, senior. Okay, and meron nakalagay doon, may infant, no? So, may children. So, kung ano yung ng client mo. So, normally, ayan, tax and fees lang po yun nun. And halos, sa children po, halos same lang sa adult po yan kasi isang upuan na po yun eh. Sa aeroplano po, upuan po yung pinabayaran talaga dyan, no? Alright po. So, ngayon po mga clients, syempre, pwede mo, syempre, malaking stating natin. So, makipag-coordinate ka lang o di kaya kontakin mo yung customer support natin para ma-assist kayo, mag-guide kayo para makapag-book kayo ng ticket. Okay? Kasi yun po, actually marami na nakapag-book at kumita sa ating online ticketing. No? Kasi dito po, nakapag-book po ako sa Davao. Ayan, 4, dahil nga one way lang, kumita ako ng 2,000. So grabe, di ba? Sobrang ganda ng negosyo. Kapag na-experience mo siya, alam mo yon, mas tataas yung self-confidence mo. Tama? And syempre, para makahanap pa ng kliyente mo kasi wala namang client na
kung saan na nakakatok sa'yo na hindi mo naman pinopromote, di ba? So mag-search ka ng flight, i-promote mo sa mismong ano po, sa mismong ID mo, sa wall mo, sa Facebook mo, i-share mo, para patunay na meron ng ticketing, di ba? So ito tip ko sa inyo mga ma'am sir, no? Na kapag kayo po nag-promote ng price of ticket, okay, i-zero nyo po muna yung markup, di ba? Para at least mabawasan po yung amount po doon. And after po niyan, di ba? Saka mo siya is i-promote sa mismong Facebook mo. Tama? Kasi aware naman yung kliyente natin na every 10 minutes po nagbabago yung flight. Yung flight. Ayan. And, ayan, syempre kapag tayo, kumbaga meron tayong responsibility din po sa mga customer natin, no? Para bumabalik-balik sila. Kasi pag maganda yung service natin sa kanila, syempre mag-refer pa yun sa tao. Tama? Kung concern sa client natin, huwag yung after, ano lang tayo, kumbaga after sales lang. I-assist din po natin sila. Tanong natin sila, ma'am, meron ka na bang IT sa local, ganyan, di ba? Sa international, tanongin din po natin, ma'am, kompleto ka na ba sa mga requirements mo? Kasi baka mamaya, nagkapag-book ng ticket tapos wala pa silang requirements pala, di ba? So alam mo yun, time is mo din. Mababakonsen sa cliente po natin. Tama po? Kasi pag maganda yung naging service natin sa kanila, so alam mo yun, mag-refer pa yun sa iba. So ganun po kaganda sa ating natin. So umpisa, pwede ka mag-markup muna kahit mga 200, ganyan. So para at least, di ba, babalik-babalik sa yan yung client po natin. And inform mo ka sa client mo na ma'am, sure na ba ito yung date na to? Kasi po, pag yung rebooking, ayan, actually po nag-rebooking halos bumili ka ng bagong ticket niyan. Lalo pag naka-promo yung naka-promo yung ticket, di ba mas mababa yung base fare. So halos, parang halos, minsan doble pa kasi depende sa araw ng pag nirebook ng client. Tama po? And nakakadala sa system natin, di ba? Pag nagkaroon ng concern yung airlines partner, di ba? I-assist po yan sa isa natin. Lalo na kung sa mismong airlines po yung nagkaroon ng concern. Tama po? Ayan. So, panoorin natin yung video sa mismong system. How to book airline ticket. First, tap Services in your dashboard. Then click Ticketing icon and input your PIN code. Bago ka mag-search ng flights, make sure na nakaset na ang markup mo. To set your markup, tap this icon, then dito makikita mo ang Statement of Account. Encashment, Commission, Encashment, Wallet, My Encashment, Booking, and Settings. To set your markup, click Settings. Then input your desired markup, domestic maximum 500 and international markup maximum 1,000. Then, click Save Changes. After that, click Home and start searching flights. You can search one-way and round trip. Then, input origin. You can type airport address or airport code. Then, input destination. Then, select departure date and your flight class. And then, select mo kung ilan ang adult, children chose, and infant. Then, click Search Now. After that, kapag nakapili ka na ng airline, click Book Now. Fill up correct passenger details. Surname, first name, email address, nationality, gender, date of birth, address. Then, if may additional baggage, after that double check. Note, hingan ng ID ang passenger para madoble check ang details. Read the fare rules. Then click Confirm Booking. You can view your itinerary, just click Share Itinerary. To view your confirmed ticketing, just click Menu icon, then select Booking. Pwede mo i-click ang PNR number para ma-check mo kung confirmed ticket na. That's it. Alright. So, ayan po mga ma'am-insert, no? So, syempre kapag na-book natin, tingnan din po natin yung ticket natin. Tama? Kasi minsan, minsan po kasi si airline is minsan hino-hold niya muna yung ticket. Bakit hino-hold? Kasi minsan, ganun talaga negosyo ng airline, lalo na pag ilan na lang yung set, diba, for example, 5 set na lang available. So minsan hino-hold nila. Pwedeng naubos na yung ticket na yon, o pwedeng mangyari po ganon, o di kaya, di ba, tinaasa yung ticket kung bakit naka-hold. So kapag nagkaroon na ng 10 minutes, di ba, 10 minutes or 15 minutes, wala pa yung confirm booking, so i-raise na ganun sa CSR po natin para, para at least, di ba, ma-update, no? So, ayan, kasi baka mamaya, nag-expect ka na, di ba? Hindi yung makatinig yung ticket na on hold na nakalagay, hindi nakalagay confirm. Tama ba?
So, nakusa pagdating sa airport, hindi makakalipad kasi bakit naka-on hold po siya. Okay po? So, tingnan niyo po, ibig sabihin pag-confirm na or di ka ticketed na, so ibig sabihin okay na po yung nabook na yun. Tama? Kapag naka-on hold pa, hindi pa yun. Pinaprocess pa lang po yun. No? So, tayo din kumbaga, ano natin, mag-concern tayo, meron tayong ano din sa kaya natin. No? Okay po? Alright. So, next natin, syempre, bukod sa ating ticketing, meron din tayong hotel booking. Okay, sa ngayon po, syempre, separate hotel booking. Ito, grabe mas na-excite ka kasi yung inayos ko ngayon, iba plus na lang po yan sa Ireland, di ba? So, dapat mong ma-excite ka po doon. So, hotel booking natin, ang mga bagay dito, ayan, pwede tayo mag-search ng hotel sa lugar kung saan pumunta, local at international po to. Meron tayong 5-star, 3-star, 2-star na mga hotel tie-up natin dyan, di ba? So, actually, may kasama yung Sogo. Yan. Sino nakapasok mo ng Sogo? Yan. Yan. Ano ginagawa niyo doon? Di ba, may hindi ko natatawa, no? Parang ngayon, tagulan, di ba? So, share niyo hotel. Ako ma, mas maganda ma-experience yung mga 3-star hotel, 5-star, di ba? Mag-book na kayo sa akin, di ba? Ang yun nga lang, dito sa Pilipinas kasi, pag sinabing pag pumunta ng huli, iba na yung resipin nila, tama ba? Kaya pwedeng magpahinga ka lang doon, tama? Okay? So, sa ibang bansa kasi, yung hotel, ano yun eh, tawag dito para sa mga nag-travel, pahingahan. Dito kasi, imbis na, hindi pahingahan eh, makapagod ka. Kasi mga tawag. So, pwede naman, actually maganda yung tingnan kasi dito po. Kung magaling amount ng hotel, may 5% ka na income doon. Okay? So, dito po, discorden mo lang, pwede mo pakita sa client mo kung magaling amount, meron niyang economy hotel, deluxe hotel, pakita mo yung inclusion doon, ito po yung kasama niya. Okay? So, kailangan mo lang naman dyan, kapag binok mo na siya, yung pangalan ng client mo, tapos yung email niya. Alright po, para tapos ma-reserve yung kanyang hotels. No? So, paano yan? Ayan, panoorin natin yung video. How to transact hotel booking. First click services, then tap hotel booking icon, then input your correct PIN. After that, search prefer hotel city, destination, or hotel name, then select date check-in and check-out, then input numbers kung ilan ang adult and children. Then click search, then scroll down at pumili ng gusto na hotel, then click select. After that, choose prefer room and click book now. Then fill out the customer details. Adult 1 title. Name, last name, adult, 2 title. Name, last name, then contact details. Email address, contact number, then submit. To view your transaction, just click arrow sign and select My Booking. That's it. Alright, so ganoon na siya kasi itong mga plans, no? So proceed tayo, syempre dito naman bago tayo mag-proceed para sa nito dashboard, no? Dagdag ko lang din yung ating meron din tayong tour packages din po, no? So pero syempre wala yan sa mismong system natin. Tama, kumbaga yung mga satellite owners, sila lang po yung okay, so po sila yung pwedeng mag-create ng mga tour packages. Pero tayo po yung mga home base, pwede natin i-promote yun pag nagpo-quotation tayo. Pero syempre, pwede rin tayo humingi ng quotation sa customer support natin. Tama? So, ang ibigay sa inyo doon, yung price, di ba? Wala ka pang kasama markup doon. So, pag binigay mo sa client mo, okay? So, dadaga mo na lang. Depende sa kung magkano. Okay? Minsan, syempre, meron tayong page din. Tama? Naglalagay sila doon ng tour packages na let's say 10,000 for the 3 nights, ganyan. So, pag in-offer natin yun or senior natin, pinromote natin yun, may 250 pesos ka na income doon per pax. Okay po? So, mismong customer support po yan, mag-book po doon ng ating tour packages. No? Then, dagdag ko lang din, syempre yung bagong-bago natin yung ating insurance. No? So, dapat minamarketing na rin din. Tinatry nyo na rin yung ating micro-insurance. Tama po ba? So, yung insurance natin mga mamin, sir, okay? So, ito po, kahit anong klaseng aksidente, no? Maliban lang sa aksidenteng mabuntis, di ba? So, actually, sobrang mura ng insurance natin. Napakaganda kasi bakit? Sa isang tao, pwede natin offer ang 4 na insurance. Tama kasi kasi may kasama siyang health, no? So, sa health na yan, or AR, nakasama po doon kapag nakagat ka ng aso, ahas, pusa, ganyan, napa-ER mo, di ba? So, ma-reimburse po yan kung magkano po yun ang gastos po doon. Kapag naubos yung 5,000, pwede ulit dahil ang 4 na insurance, imagine mo, makabin mo lang yung yung 20,000 na coverage na
sa ER is not, I think, sa system natin, kung personal mo gagamitin ha, hindi aabot ng, ayan, almost ano lang, kasi 400 plus ang system natin eh, tama ba? Sa 400 lang sa 150 coverage, no? So, 1 year coverage niya, pwede natin i-insure from 18 years old hanggang 64 years old. Okay? So, ang maganda yan, pwede mo siyang i-present or promote mo sa mga, sa barangay, sa mga, sa group of companies, sa mga, alam mo, may mga co-op, mga ganyan. So, sa team nyo po, siyempre meron naman po yung discussion, mas detailed yung ano yung mga benefits ng insurance natin. Alright po? So, pwede nyo po handa. Ang kailangan lang naman sa atin, no, is, kailangan pag nag-insure po kayo ng tao, isingin mo ng ID para tama yung details nila. Tama kasi meron naman yung na-insure mo, tapos mali-mali yung mali yung details. So, sayang naman, for example, hindi natin masabi na disgrasya, wag naman, di ba? Okay, imbis na ko, insure siya, mali yung details na lagay doon. So, sayang. Okay po? Alright, so i-update naman namin yan, yung ano natin, yung ating PowerPoint no, sa about insurance para may nakikita din kayo sa ating slide. Okay? So, proceed na tayo. Ayan, mag-alas 8 na pala. Ang bilis ng oras, no? So, proceed na tayo sa ating sub account. So, ito naman po, no? So, about sa MLM dashboard, syempre, dito po yung 80% nakita. Tama po ba? So, dito po makikita mo, ayan, kapag kayo po naka-multiple accounts, so dapat naka-sub account po yan. Bakit? Kapag hindi naka-sub account yan, lalo nagkakaroon tayo ng top performer every month. No? Yung 88 na yan, malaking bagay yan. Tama ba? So magulat ka lang, parang pasok na ako sa performer, but parang siya nakapasok siya, ako hindi mas malakas binilita ko. No? So yung pala hindi naka-sub account yung account mo. So sa mga naka-single account, so hindi mo kailangan mag-sub kasi wala ka naman sa account. Tama ba? So ito lang po is, sana lang po siya, no? Sa naka-multiple. Dalawang account mo, tatlo, basta mayroon kang another account. Dapat nakasama ka, naka-connect po siya para switch ka na lang, no? So, punta mo na sa dashboard, hanapin mo na yung menu bar, click mo na sa account, ayan. Then, add request. So, kapag nag-sub account ka, main account po yung una mong i-open. Okay, doon ka mag-sub account. Tama? Saka mo i-add yung mga na other account mo. Okay, so bago ka mag-proceed. Alright po? So kapag nagano ka na po mga minsan, no, ikaw po mag-accept po noon, hindi yung back office. Kasi may mga nangyari na tagal ko sa bakit parang hindi pa rin na-connect. Diba? Inaantay niya pala na i-accept. No? Ang accounting nila is yung back office mga kayo po. So ang gawin niyo lang po yan, once na nag-request na, ilagay mo na main account mo, tsaka mo ilagay yung sa account niyo po. Saka mo siya i-accept. Okay? Kayo mismo mag-accept po niyan. Alright po? Ayan. So, paano siya gawin? So, panoorin natin yung ating video. How to add sub-account. Especially sa mga naka-multiple accounts. Una mong gagawin is, log in mo muna ang main account mo. Then click menu button at I click ang sub-account. Then scroll down at I click ang request. After that, I tap ang add. Then input account, username. Yung username na gusto mong i-sub-account. Then input requested password. Then PIN code ng main account mo. Then click send request. Then click OK. Next na gagawin mo para ma-accept mo ang request, kailangan mo muna mag-sign out sa main account mo. Then I log in mo ang account na ni-request mo. Then click menu button at tap sub-account. Scroll down and click convert. Swipe right and click arrow, then accept. And input your PIN code. And that's it. Alright, so ganun lang po kaagad yung mga apply, no? Sa ating pag-add ng sub-account. So ito naman po yung network panel. Ang gaganda dito, no? Sa mismong dashboard mo, makikita mo yan, network income mo, okay, yung available income, and syempre yung total income, overall income, and yung, payment. Dito. Ayan, yung payout release, no? So dito po mga apply sa dashboard mo mismo is makikita mo po yung, for example, meron kang, nag-share ka ng business, meron kang franchise ka. So, for example, Monday, ayan, Monday, pag i-income mo yung araw, makikita mo yung sa network income. Okay? So, pagdating ng mamaya alas 12 ng madaling araw, bababa na yan dito sa available income. Kapag nakalagay na sa available income, pwede mo na siya i-withdraw. No? So, sa pag-withdraw, ayan, minimum 500 po yun. So, for example, isang direct lang, kasi ang direct natin 1,000, tama? So, let's start, nasa 800 something, 75. Okay po? So, dapat huwag mong itira yung 400 doon kasi hindi mo na siya makakash out. Kapag hindi mabot ng 500. So, itudo mo na.
Okay? So, lagay mo sa wallet mo lahat. Or wallet mo, pwede mo i-check it. Alright po? So, pwede mo 500, basta wag ka lang magtira na hindi mabot ng 500. Tama? Kasi, antayin mo muna mabot ng 500 yan bago mo ulit mag-cash out, no? Tapos, dito po sa, sa overall income, from day 1 ka nag-start kay Spartans hanggang sa present, makikita mo po dyan kung magkano yung kinikita mo. Okay, separate po ito sa kinikita mo sa services mga apply na. About po ito about sa nag-share ka ng business, nagpa-franchise ka, di ba? Yun na dito yung mas malaking kitaan. Alright? Ayan. Then, dito naman po sa ating bonuses, no? So, dapat alam mo rin po ito sa bonuses natin, and then makikita mo yung ilan na po yung pairing mo, ilan na yung direct referral mo. So, makikita mo po dyan, no? Yung direct referral, and yung ating, ayan, general bonus, and activity, no? So, dapat, yung bonus na yan, syempre, lalo yung ating direct referral, may GC din po tayo dyan, no? So, sa GC natin, so ito po, sa cycle GC po ito. For example, diba, 1 to 4th fair is cash po yung sa 2,000, tama? So, pag tumapat sa 5th fair, okay, wala kang income na cash 2,000 doon. Napunta yun sa GC. Alright? So, GC na yun. Ayan. Dito yung pumunta sa unang cycle is so, sa GC points. Ang pang-10th fair naman po ay sa Sodexo. Okay, sa Sodexo po, pwede mo siya i-claim kapag naka 3 points ka na. For example, 7 yung 7 points yung Sodexo mo. Dalawa lang yung mag-claim po dyan. Dalawang tatlo. Hindi siya pwedeng buong 7. So, ganun siya. Tatlo-tatlo po siya, no? So, 4-5 po yung word natin. Pang 15th pair ay local travel. Nasa 20 points lang po yan. Ano po, ang 4th pair, 20th pair is, ano po yan, international travel. 25th pair po ay sa car or sa house nila po. Cycle po yun. May mga points po yan. Okay, once na ma-reach mo na, yung points na required, pwede mo na gamitin. So, ganun siya. Okay? Ayan, itong GC points natin sa prepare po yung bili ng products po yan. Okay? So, pag bumili na ng products po, ano po, is RP price po yun. No? So, dito po, syempre, yung referral din natin, iba din po yun, no? So, may GC din po yun, iba, 2,000 yung pairing ngayong direct referral. 1,000 cash, 1,000 GC. So, yung GC na yun, pwede natin ibili ng products. Okay? So, paano mag-claim, no? So, ayan na. Click mo lang yung icon, click mo lang yung direct referral GC, and hanapin mo lang po yung unclaimed, no? Ibig sabihin unclaimed, hindi pa na-claim, kaya unclaimed. Okay? Then click mo lang po yung arrow na yan sa right side and then click mo yung claim. Okay po, so pag-click mo yung claim, di pa yan. Tapos, di ba, kailangan mong i-print yung resibo. Okay? So, yun po yung i-present mo dito sa counter natin. Kasi hindi pwedeng ipakita mo na sa cellphone, ito po hindi po yun. Kasi pinipirmahan yan. Alright po. So after po yan, ayan, nakapinding. Pag nakapinding po yan, ibig sabihin, hindi pa yan siya na-clear sa office. Okay po. So dapat lang dapat 1 year yung GC mo, no? Is mga paano ma-claim mo na siya. Diba? So para at least, baka mamaya from the start, sabi natin, 2022 pa. Tapos nag-claim ka, 2030 na. Di ba? Ang layo na hanapin pa yun. Tama ba? Okay? So ngayon pala, gamitin yung GC mo. Pwede mo paano yan. Pwede mo ibenta yan. Di ba? Gawin pera, yung products. And sa Minoves po yan, kung kaya malayo naman po kayo, meron kayo sponsor dito sa office, pwede niyo pong pakisuyuan. Okay? Pakisuyuan, hindi utusan. So, iba kasi na yung, kuhain mo nga yung GC ko. Antibay mo naman, no? So, kung pakisuyo ka, baka pwede makisuyo sa iyo yung GC, pa-claim. Okay, kailangan mo lang dyan is yung authorization letter, no? So, ganun siya. Okay? So, paano mag-claim ng GC? Panoorin natin. Yung GC na to, pwede natin magamit, pambili, or sa ating voucher, no? Pambili ng ating product dito kay Spartans Worldwide. So, una mong gagawin, syempre, ilagin mo ang iyong Spartans account, and then, puntahan mo yung incentives. Okay? So, click mo lang yung incentive. Dito, syempre, scroll down mo lang, and i-click mo ngayon yung direct referral GC. So, once na maklik mo na yung direct referral GC, no? So, makikita mo dito na merong unclaimed, pending, or claim. Okay? So, scroll down mo lang, then swipe mo lang pa right. And dito mo makikita na nakalagay na unclaimed. Ibig sabihin yan, hindi mo pa siya nakiklaim. Okay? So, ang gagawin mo lang is i-click mo lang yung arrow sa baba. Then, click mo yung claim. And, click mo yung yes, claim it.
Yan. So dito guys, so magsasubmit po yan and then i-accept po yan sa back office po natin. And meron po yan naka-note dyan, no? Direct referral GC claim will proceed to pending tab. So syempre, ang una mong gagawin dito, click mo lang yung okay. Then dito guys, kailangan natin kunin yung resibo para yun po yung i-present natin sa mismong counter. Okay? So puntahan ulit mo natin yung ating incentives, then yung direct referral GC, no? Then i-click po natin yung arrow and makikita mo dyan yung print or download. Okay, so ang click mo dyan is yung download para makuha natin yung copy ng receipt. Ayan, click mo lang yung download. Then ito guys, no, kailangan natin siyang i-print, no, para ipakita natin doon sa mismong counter. Okay? Alright, so yung po mga sir, yung ating GC, no? So about naman sa products, syempre pag bumili ka ng products, di ba? So meron po yung GC, i-present po doon sa mismong counter is yung DID nyo po. Tama? So, automatic na po yan sa mismong system mo. Gagawin mo na lang, i-encode mo na lang kung saan mo ilalagay. So, make sure po na mga clients na, ayan, bago mag-end ng, for example, June ka nag-ano ng products, tawag dito, bumili ng product. So, dapat bago mag-July, na-encode mo na. Kasi within naman po, kasi sayang po yung points po doon. Diba? So, kumbaga mag-common point na rin points value na lang. Okay po? So, dapat dito, actually, meron tayong mas detailed na training sa Prime po natin. So, mas maganda, matinin kayo niyan sa Thursday, no? Kung paano ba yung ating benefits ng products po natin. Okay? So, mag-include po yan. Actually, next lang po yan. So, ibig sabihin po yan, no? Okay, kung saan nyo, for example, sa right mo, nandun po yung strong side mo, sa left mo, nandun po yung weak side mo or yung winning side. So, doon mo siya i-encode. Para at least pag nabuo yung 2,000 doon, mag-prepare po yan. Okay, mag-prepare po yan sa tao. Or sa account, Spartan's account, no? So, yung maganda, from points na products to Spartan's account, nag-prepare po yan ng 1,000. Once na, maging 2,000 na po yung, ano po doon, yung points na yan. Okay po? So, kailangan doon siya mismo sa winning side mo siya input. Depende kung saan ka nagpipiring. Alright? So, then, ayan, paano mag-generate ng cheque? Okay, so kahit di pa mo naman yung Tuesday, so dapat, ayan, pwede mo rin siya i-share din para at ma-promote sa Facebook yung mga taong walang believe sa iyo, di ba yung pinagudahan ka, tapos tumeki ka, di ba, generate ng cheque yan. Alam mo, isampal mo sa kanila, joke lang, no? So dito po, syempre, pwede na mag-generate ng e-check, no? Kapag ito, electronic check po ito. Okay, ayan, kung anong date, saan date na gusto mo, yung taon ba, itutan mo dyan, lalabas na po yun. So, paano siya? Ayan, ito mo sa dashboard po yan. Alright, ito mo yung range kung saan nag-start, kailan yung end, and nalang po yung check. No? Kasi naka-PDF file po siya. So, panoorin natin yung video, kasi merong guide po yan, kung paano mag-generate yung check. How to generate E. Check. Go to MLM dashboard, then click Menu and select Generate E. Check. Then enter date range for E. Check. Start date and end date. Then click Submit. Then download file. That's it. Napakadali lang. Wow, 1 million check in. Napakalupit. Okay? So, encashment naman po natin. So, ito po, no? So, encashment natin, pwede na mag-encash. Pwede natin gawing is-wallet, pwede natin gawing check. Alright po? So, dito po, no, yung encashment natin, sabi ko nga, pagdating ng Tuesday, saka mo po siya pwede mababa yun sa available. Pag nasa available income na, alright, pwede mo nang i-encash. Alright? So, again, minimum 500 po yan. Okay? Then, next mo na po yan, pindutin mo kung check man yan or is-wallet man. Pero, syempre, kapag nag-check tayo, hindi po siya rin papasok sa is-wallet. Tama? So, papasok po yan pagdating ng Friday para isang ano lang po yan, isang update lang po yan doon. No? So, for example, nag-claim ka ng cheque. Tuesday, ang cheque po, dapat maklik mo siya ng Tuesday pa lang. Alright? Kasi pag naklik mo na siya ng Thursday or Wednesday, next Friday mo na siya mag-claim. Okay? Pero pag sa is-wallet naman, kahit Thursday mo siya mag-claim at Thursday mo siya mag-click pa is-wallet, papasok po rin ng Friday. Maliban na lang siya cheque. Okay? So, ganun siya. So, click your income every Tuesday and releasing every Friday. No? And, that's it. Ayan. So, natututo po ba? Okay? So, naroon kayo sa oras natin. Grabe, there's no one na mag-oras, no? So, sa